Tips sa isang matagumpay na negosasyon sa supplier. Paano nga ba makakuha ng magandang deal para sa iyong negosyo? Ako si Aika Medriano at nagnenegosyo ako dito sa Pilipinas. Alam nyo, sa pagnenegosyo, napaka-importante na magkaroon tayo ng magandang deal or pakikipagnegosasyon sa ating supplier para mapanatili natin na mataas yung kita and hindi tayo basta-basta malulugi. Tuturo ko yung mga ilang tips or examples para matulungan kayo kung paano makipag-negotiate sa mga supplier ninyo. Kaya kung gusto mo ring mapaayos ang kita mo at magkaroon ng magandang deal sa supplier, panoorin mo ito. Number 1, do your research. Tayo pumasok sa isang negosasyon or isang negotiation sa ating supplier, siguraduhin natin na meron tayong kaalaman sa market, price sa market, reputation ng supplier, and yung quality ng service or product na pinoprovide nila. Dahil ito yung magbibigay ng leverage sa proseso ng ating pakikipag-negotiate. Dapat nag-research muna tayo, i-compare natin yung iba't ibang supplier, product, and terms and condition nila para the best yung deal na makuha natin. So kapag nakahanap na tayo ng supplier, mag-research muna tayo about sa produkto nila, sa background nila, kung okay ba sila. Siyempre, kasi kahit magkaroon ka ng magandang deal, kung hindi naman pala maganda yung background ng supplier at hindi maganda yung products, lugi ka lang din doon. So, sayang lang. So, kailangan sa pag-research, alam natin yung tamang pricing para alam natin kung makatarungan ba yung price na ibibigay sa atin at panalo na ba tayo doon. And quality products or service ba yung makukuha natin. Kung maganda yung reputation ng ating supplier. Number 2, set clear objectives. Kailangan malinaw yung pakikipag-usap natin sa supplier kung ano yung goal natin. Kung gusto natin makakuha ng magandang presyo or may certain quantity tayo na kukunin sa product, dapat malinaw yun sa usapan ninyo. So, ibigay mo rin yung detail kung paano ito makakatulong sa negosyo mo. Siyempre, pag nakakuha ka ng magandang deal, mas magpapatungan mo yung product mo ng mas mataas. So, mas magkakaroon ka ng magandang kita and explain mo rin sa kanya bakit kayo mag-benefit. Kailangan clear sa bawat isa kung pinag-usapan ninyo. Number 3, build a good relationship. Mahalaga na meron tayong magandang pakikisama o relasyon sa supplier natin. Maganda yung pakikitungo natin at ganun din sila sa atin. So kapag nakakuha na tayo ng supplier, ipapakita natin na nirerespeto natin sila, pinapahalagahan natin sila, at hindi lang yung side natin yung iniintindi natin. So napaka-importante yan para mag-last yung pakikipag-deal mo sa supplier na yon in the long term. Siyempre, kapag meron tayong magandang relationship sa ating supplier, malaki din yung mabe-benefit natin. Pwede na tayong mag-request, and mas maiintindihan tayo, mas pagkakatiwalaan na rin tayo. Napaka-importante na meron tayong magandang relationship sa ating supplier para sa long-term na pagnenegosyo. Siyempre, ipakita natin sa supplier yung dedication and loyalty natin sa kanila. Mas magaganahan silang tulungan din tayo and bigyan tayo ng better price. Therefore, be prepared to walk away. So, paano nga ba pag sinabi natin be prepared to walk away? Hindi naman lahat ng supplier magkakaintindihan tayo at hindi lahat ng supplier bibigyan kayo ng magandang deal. So, meron din mga supplier na tinitesting kayo kung mag-a-approve ba kayo sa terms or offer na binibigay nila. Kapag hindi okay yung offer or terms para sa atin, dapat maging handa tayo to walk away or mag-back out in case na ganun yung nangyari. By that, napapakita natin sa supplier na seryoso tayo sa pakikipag-negotiate and naghahanap talaga tayo ng better offer para sa negosyo natin for long term. Pag nagkaroon sila ng idea na seryoso ka sa pakikipag-negotiate, mas malaki yung possibility na ibigay nila yung offer na gusto mo. Number 5, use your leverage. So, paano ba pag sinabi natin use your leverage? Kapag alam natin na yung negosyo natin, maraming ino-order sa atin na produkto, or marami yung quantity na kukunin natin sa supplier natin, gawin natin yung basis para sa pakikipagnegosasyon sa supplier natin. Siyempre, dapat alam natin na the more na mas malaki yung quantity, mas bibigyan tayo ng better price or better offer. Mas makakahingi tayo ng mas mababang presyo at mas magandang terms sa pagbabayad sa pamamagitan ng ating purchasing power. So, dahil meron tayong kakayahan na bumili ng maraming quantity, bibigyan nila tayo ng best offer para sa kanila tayo kukuha. Dahil malaki din naman yung kikitain nila kahit na babaan nila yung presyo sa bawat quantity ng order. Kung marami yung quantity na orderin mo sa kanila, panalo na rin sila doon. Number 6, do business in different aspects. So, paano nga pag sinabi nating do business in different aspects? Kapag nakikipag-negosasyon tayo sa supplier, wag lang tayo mag-focus sa presyo.
So, isaalang-alang din natin yung ibang factors tulad ng terms sa pagbayad, kung okay ba sa atin yung mode of payment, madali ba sa atin, schedule ng delivery. Syempre, kahit na maganda yung pricing niyan, kung ang tagal naman i-deliver, magagalit yung mga customer mo at baka hindi rin nila kunin yung in-order nila sa'yo. Syempre, pati quality control kasama na rin. Napaka-importante na nag-check ng supplier o merong quality control ang isang supplier para hindi tayo nagkakaproblema sa produkto na nabibili natin. Syempre, pinaka-importante sa lahat, meron tayong sales support na natatanggap galing sa ating supplier. Kapag nagka-problema tayo sa produkto or delivery, walang mag-aasikaso sa atin. Masakit lang yung ulo natin. Dapat tayo magbenta. Kasi imbis na focus na tayo sa pagbebenta, pagmamarket, problema pa tayo sa supplier natin. Number 7 and the last number, be flexible. So, ang pakikipagnegosasyon, hindi lang ito nakafocus sa'yo. Hindi lang ito sa kagustuhan mo. Hindi lang ito sa ikaka-benefit mo. Napaka-importante na meron tayong pagbibigayan kapag nakikipagnegosasyon tayo. And dapat nakikipag-compromise din tayo, hindi yung sa atin lang lagi convenient lahat. Siyempre, dapat supplier, tsaka ikaw na kumukuha ng supplies, kakaintindihan, din nagbibigayan para maging maayos yung pakikipagsunduan mo. Dapat tulungan din natin yung supplier natin kapag alam naman natin na ganun din yung ginagawa nila para sa atin. So, para mag-work ang negosyo, kailangan flexible ang supplier at flexible ka rin na kumukuha ng supplies. By that, mas magiging smooth yung transaction nyo sa isa't isa at mas magiging maayos yung pagpapatakbo nyo ng negosyo. Bigyan ko rin kayo ng another example pa. For example, isa akong negosyante at meron akong isang maliit na restaurant. So, nung after ko makapag-research, nalaman ko na mababa na yung mga sangkap nito. So, kailangan sabihin ko sa supplier na mababa na yung raw materials nito at baka pwede kaming magkasundo sa price or offer na gugustuhin ko. Na at least, panalo kaming dalawa, syempre. Syempre, kapag ganito, pagbibigyan naman tayo niyan kasi the more na mas bababa yung presyo, gaya ng sinabi ko kanina, the more na mas bababa yung presyo, mas malalakihan natin yung quantity ng order natin. Napaka-importante yung schedule ng delivery para mas mabalance yung inventory cost mo. Kapag nakapag-usap na kayo, nakapag-deal kayo sa isang magandang usapan, pwede pa kayong dalawa na magkaroon ng mahabang kontrata dahil pareho kayong nagkasundo. So by that, mas magiging matagumpay yung negosyo mo dahil sa magandang deal sa ating supplier. Kasi sa pamamagitan ng magandang negosasyon, pwede nating makuha yung mga magagandang deal sa supplier natin na magkakaroon ng magandang effect sa negosyo natin. So, bago kayo makipag-negotiate, tandaan nyo yung mga tips na sinabi ko para magkaroon ka ng magandang negotiation skills at mas mapalago mo pa yung negosyo mo. Kung may natutunan ka sa video ito, paki-like and subscribe ng account ko para maging updated pa kayo sa mga susunod kong vlogs na pwede kong ma-share sa inyo. And kapag may mga suggested topics kayo or ibang vlogs na gusto nyo i-content natin, comment nyo lang sa comment section para matulungan nyo na rin ako sa content na pwede kong i-share sa inyo. And always remember that you have to learn today to create a better tomorrow.